We live in a world that is obsessed with the hustle. We're told to look at our stats, look at our bank accounts, or look at our competition. But when we focus on the chaos, we sink in it. Hebrews 12:2 offers a different strategy. It says, looking unto Jesus, in the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Think about those two titles, the author and the finisher. He's the one who wrote your first chapter, and he's the one who's already seen the ending. The Greek word used for looking here isn't just a casual glance. It actually means to look away from everything else, so you can focus on one thing. Jesus endured the most painful moment in history, not by ignoring the pain, but by looking past it to the joy on the other side. He wasn't focused on the now, he was focused on the why. So what are you looking at today? If you're staring at the mountain, it's going to look impossible. But if you look at the author, you'll remember he's already written the breakthrough. Keep your head up. The race isn't over yet. Host, if this encouraged you, hit that subscribe button and drop a focus in the comments. I'll see you in the next one. If we are honest to study about with regard to this passage, makita naton looking to Jesus. Makita naton ang nagkalailang nga translation, fixing our mind to Jesus. Makita naton beholding or taking notice of Jesus. Kag sa katapusan, always think about Jesus. As we study this passage, there are 7 foreign words. Magkambal ganita, foreign words belonging to another nation or country. Number 1 is the word parakupto. Ano ning parakupto? To stop down beside anything in order to look at it more closely. Paghambal ni Apostol Paul nga isintro mo ang imo pangunahuna dira sa kay Ginoong Jesucristo, imo makita meaning to stop down beside anything in order to look at it more closely. Muna nga ano ni nga sa Bisayan dictionary naghatag ang gitawag ya translator. Yukbo agod upod ang pagtaon. Pagyukbo uban ang pagtaon. Nagpaintindi kung maghambal ka looking to Jesus, fixing our mind to Jesus, beholding or taking notice of Jesus, always think about Jesus. Imo makita iya that's the time that you have to stop down beside the presence of Jesus in order to look at it more closely. Tapos nga, imo makita balikon na kon, ngayon mo makita ang mga reformer nga ang ila banner gitawag isa sa mga banner sa mga reformer gitawag sola scriptura. Wala sila nagapati nga at the time nga din imo makita ang officiating minister magapangamuyo sa symbol of the bread and wine. The bread and wine will be turned automatically to the real blood of Jesus Christ. That is the doctrine of transubstantiation. Gidinay nila ni nga principle tungod kay kung amo na nga principle imo makita
mangin gitawag ya hindi na simbolo ang gihambal ni Ginisus. Waay gahom ang officiating minister sa pagpangamuyo sa bread and wine to turn into the real blood and body of Christ. Amo na nga sa giimbitar na ton diri, kung siguro nagkadipara ka mo, isa sa gitawag ya kura paruko sa gitawag ya Haro Iloilo, na din na born again, I directly question him about the emblems, the symbol of the bread and wine. Iko nga sir nga, waay tuguti ang kongregasyon sa pag-inom sa kupa. Nga ang gitugot lang, ang gitawag ya tinapay lang, ang ostiyas lang. Siling siya, because of the doctrine of transubstantiation, nga hindi magitawag ya mangin walay pulos ang gitawag ya emblems of the blood of Jesus. Pagdayon, kumbinsido siya nga ang transubstantiation may kakulangan. Tungod kay ang hambal sa Biblia, kaon kamo, inom kamo, tungod kay amo ni ang paghandong ninyo sa akon, subong inyo Ginoo. Palpakan na to na Ginoo. Pero nagapati ang mga reformer nga diin gitawag og consubstantiation. Ano ning consubstantiation? Nagapati sila nga at the time mag-uyat ka sa tinapay, kag mag-uyat ka sa kupa, imo makita the very presence of Christ mangin kaupod mo kung ang imo tagipuson insakto, kag ang imo tagipuson may mahinulsulon nga tagipusoon, may matinuhuon nga tagipusoon, kag may matinugyanon nga tagipusoon. Kag dayon, as a symbol, you can experience the very presence of Christ. Malpakan na ito na Ginoo. Dayon, ang ikaduha diri, amo ning ikaduha nga word, anatore, to gaze on with purpose and attention. Kabalog lang kamo looking into Jesus, beholding or taking notice of Jesus. Always think about Jesus and fixing your mind on Jesus. May purpose ni. Kag ato ni lantawon sa dason. To transfer your self-consciousness to God's consciousness. To Christ's consciousness. I would like to repeat it, siguro mauna-una ni Jutay. Gusto na kong i-repeat ang aton gitawag ya kamatuoran panahon sa Thanksgiving celebration aton. Kung imo lang taon sa Genesis chapter 3 verse 7. Genesis chapter 3 verse 7. Sa dira nga ginkaon nila ang fruit of the forbidden tree. Sa gikaon nila. Ang hambal diri, and the eyes of them were both open, and they knew that they were wicked, and they sewed fig leaves together and made themselves a branch. At the time nga ginkaon nila, nabalhin ang ila paglantaw sa consciousness, nabalhin ang ila nabatyagan sa Dios pagkadto sa ila kaugaling. Kagdayon nanginikid sila. They were automatically conscious of their own personal needs. Di karon nga panahon, imo makita iya. Ano bala ang problema? Sa dira maglambot ang problema sa imo kabuhi. Always, the core focus is yourself. Everybody say amen. The core focus is yourself. Kag-amunay na po.
Amo na nga ang hambal sa Biblia, ang tanan nagpakasala kag nadula sa ila ang himaya sa Dios. What is the word glory? I would like to repeat it again and again. The word glory is what God is and does. Repeat after me. The meaning of the word glory, ang kahulugan sa word, what God is and does. Maghambal ka di ka nga glory kabug-usan na sa Diyos. Ara dira ang iya gugma, ara dira ang iya kaluoy, ara dira ang iya gitawag iyang grasya. Before nagkaon ang aton ginikanan sa the fruit of the forbidden tree, they were not conscious of their own personal needs. Hindi sila conscious tungod kay ang ila core focus of attention ang Diyos, kag sa dira nga core focus of attention, ang attention nila sa Diyos, ang Diyos nagsagod, nagtatap, kag nagpagkamayo sa ila. Everybody say amen. And what Christianity is all about, what redemption is all about, redemption and salvation is all about, is to transfer your focus to yourself and look on Jesus as the author and the finisher of your faith. Palagpakan na ito na Ginoo. Pero, I would like to repeat it because repetition is necessary when there is truth. In contrast dito sa garden sa Eden, ano ang natabo dito sa gitawag yung panahon sa post-resurrection ni Christ? Sa tapos siya nabanhaw. Ano ang natabo? Basahon natin ang Biblia. Imo makita sa dira nga sa post-resurrection, ang dito disciple of Emmaus, naglakat sila very discouraged. Tungod kay sadto nga panahon, imo makita iya napatay na ang ila master. Hopeless na sila. Pero way sila kahibalo nga din ang napatay nila nga master nga mao si Jesus, gilubong pero nabanhaw kag dayon nagpakita na sa mga apostoles nga buhi ang Ginoo. Kag dayon sa nagalakat ni sila sa road of Emmaus, imo makita, I would like to review it because ato na nagikuan sa nagligan. Dito sa road sa Emmaus, ini nga mga tao discouraged. Ang ila gitong paglantaw sa ila kaugalingon. Ang paglantaw nila, imo makita, ipokus sa ila kaugalingon. Di kung mag-focus ka sa imo kaugalingon, imo makita, discouragement will come. Kung may gibatyag ka sa lawas, may problema ka, it will result to discouragement. Tungod kay tao lang ta. Everybody say amen. Pero sa dira nga ginhawiran nila ang Ginoo, ang hambal sa 24, tug kay way na kopya. Ang hambal sa 24 sa chapter sa Luke, sa dira nga gihawiran nila ang Ginoo, kag dayon sa dira nga di nag-upod ang Ginoo sa ila pagkaon, kag naghiwat sing Holy Communion, imo makita iya sa dira nga gipangamuyuan na ang tinapay, gipangamuyuan na ang ilimnon, kag dan gitagtag na sa ila ang hambal sa Biblia, their eyes were automatically open, kag nakita nila si Kristo susubong nga ila master kag manluluwas. Palpakan nato na Ginoo. Nagtransfer ang ila gito kurpokos halin sa ila kaugalingon nga discouragement, sa ila kaugalingon nga gitawag gyud kahuyangan pagkadto sa kay Jesus nga mo ang solusyon. Si Apostle Paul, one of the most brilliant apostle of the New Testament. Isa lang ang makatransform sa ato. Kung mabalhin ang aton panghunahuna halin sa aton kaugalingon pakadto kay Jesus. Palpakan nato na Ginoo. Sabi mo lang, damo na nga kapilya akong isudlan. Pero isa sa mga butang, hangtod karon way panaintindi. Ang ara sa sulod nga mga gikilala nga mga santos, nagatudlo git sa babaw.
Nagpaintindi, syado ka klaro nga din imo makita. Bisan pa ang gihimo nga adurno dira sa sulod sa simbahan, waay nagpasalig nga sila ang solusyon, kundi nagtudlo sila sa isa nga amo si Kristo Jesus. Everybody say amen. Kagdayon, kung padayonon na to. Sa number 3, before we parte, ining idiyo nga word. See, behold, calling attention to something external to oneself. Calling attention, something external to oneself. Kung ikaw ay karelasyon kay Kristo Jesus, si Kristo Jesus, external na sa imo kabuhi. Guwa na siya sa imo kabuhi. Imo makita iya, guwa na siya sa imo kabuhi. Hindi na kay gitawag iya, D-O-U. Okay. Imo makita iya, D-E-D-O-U. Nagkahulugan na nga kuhaan ng E as an eagle. See, behold, calling attention to something external to oneself. Kinahanglan may balo kasi na. Sa nagapungko ka dira, you are occupied by external things. Everybody say no. Posible nga okupado ka sa imo cellphone. Posible nga ang imo nabatyagan, imo kaugaling. Posible nga ang imo problema, imo nabatyagan. Posible nga conscious ka sa imo personal nga needs. Posible nga ari ka diri ang plano mo sa imo kabuhi nagaandar for the benefits of yourself. Pero utod kag abyan, I would like to say it with honesty. There is no such things in the Bible as self-redemption. Lapakan na ito na Ginoo. Ang imo paglantaw sa imo kaugalingon, hindi na makaluwas sa imo problema. Kay kung amo na makaluwas sa imo problema, waay na naghambal ang Biblia looking into Jesus, which is the author and the finisher of your faith. Ito says, I would like to encourage you to strive in this area. Just transfer your focus from yourself to Jesus Christ. Palapakan natin na Ginoo. Everybody say, tungod kay sa nakasala ang tao is very self-conscious. Ang tanan niya nga activities nag-surround sa kaugalingon nga interest. Ang redemption, the primary goal and purpose of redemption is to transform your self-consciousness to be conscious about the very presence of Jesus. Palpakan na ito na Ginoo. Any religion, any religious activities nga way nagatudlo sini sa pag-transfer sa iya consciousness, sa iya focus, halin siya kaugalingon pagkadto kay Jesus, is considered as fake religion. Tungod kay waay nasingalan nga gihatag halin sa langit pagkadto sa mga tao sa diin kita maluwas. Ito si Apostle Paul nagsilinggit, looking into Jesus, which is the author and the finisher of your faith. Siya ang nagsugod. Iya kagibugayan nga makasalig ka sa iya. Kag hindi lang gibugayan kaniya nga makasalig siya, kumplituhon niya ini hangtod sa katapusan sa imo kabuhi. Palpakan na ito lagi. Sili pa ni Apostle Paul, I am persuaded and convinced nga kung ang Ginoo magsugod sa imo, tapuso niya na hangtod sa katapusan. Everybody say amen. Ito says, halin dito sa liyo.
I would like to encourage, tingwa ka, nga halin sa external world, halin sa external consciousness, mga muyo ta sa Ginoo nga diin, mabalhin ang imo consciousness pagkadto kay Jesus. Pagpaganda to na Ginoo. Kaya yung ika-apat, I would like to say, ining word, calling attention to something present. Calling attention to something present. Jesus will not remain external to your life. Hindi siya magpabilin nga external object sa imong kabuhi. To kay ang hambal bisan pa sa gitawag revelation, nagkatindog ko sa ganahan sa imong pagipuso. Nagatindog ko sa ganahan sa imo pagkatao, sa imo pangunaw na. The unseen elements of yourself. Kag nagatukto. Bisan sin o ang magbukas, magasulod ko ka, magaupod ko sa iya, bisan sa iya pagkaon. Kabalo bala ka mo makaturan. Ang Christianity, gitawag ni always dealing with reality. Nga nasubong sini ang Christianity, nga nagadrag ang Christianity. Tungod kay nagbalhin hindi na sa primary purpose, kundi na para na sa ikaw galing. Pero ang matuod gid ang Christianity always dealing with reality. Sa pagkabanhaw ni Hesus, sa nakikita siya sa post-resurrection appearance, nagsiling din siya sa mga apostoles. Hikapa ko ninyo. Hindi ko kalag, hindi ko multo, hindi ko espiritu. Tuod ko nga may personalidad. Utod kagabihan, ano man nga problema mo sa imo kabuhi. Ano man ang ginabatyag mo, ngari ka karon, transfer your focus. Hindi sa pagtanaw sa imo kagalingon. Hindi pagbatyag sa imo kagalingon. Yes, makabatyag ka, pero mangayo ta sa Ginoo nga ang imo focus na kay Jesus. Siling pa Jeremiah chapter 10 verse 23. I know that the way of man is not in himself. It is not in man to direct his steps. Nakahibalo ko Ginoo nga ang dalanon sa tao wala siya kaugalingon. Ang solusyon wala siya kaugalingon. Kumbinsido ko nga diin kung ikaw magatapi ko sa imo, kabalo ka sa pagtuytoy kag pag-guide sa akon sa isakto nga dalan nga akong pagkarakta. Maka na to na Ginoo. That is Christianity is all about. Kagdayon kung padayonon tani before we partake. Ining word nga oid. To know by revelation without effort or experience. Hindi ka na yun maka-experience. Kinanglan, you must have a revelation. Kinanglan ang Ginoo maghatag sa imo sing kapahayagan. Maghatag sing kasanagan sa imo pangunaw. And that's the reason why kung imo tan-awon ang doctrine sa gitawag ang battle cry sa Buddhist kag sa Hindu, mga non-Christian ni sila. Outside ni sa gitawag pagpakamayo sa Dios na kay Kristo Jesus, pero nagapati sila nga diin kung wala sing kasanagan sa paghunaw sa tao, wala sing kahilwayan ang isa ka tao. Lakbakan na to na Ginoo. Di mo lang, I really blessed with sa fasting and prayer gahapon.
Hindi na makuha sa kay Brad Manuel nga experience nga ang Ginoo nagluwas sa iya sa kamatayon. Palihog Brad Manuel, tindog. Hindi bala, naghibi tagapon sa nagtestimony siya. Gidialysis na siya. Pero sa way pa nag-abot ang balatian ni Brad Manuel. 2 weeks guro Brad Manuel. Dito sa prayer meeting, way ko nagsala, palihog bungko. Thank you, God. Way ko nagsala nga alauna alas 2. May revelation na ang Ginoo nga ginhatag. Kaginpukaw na kung sibukay ko kay mata. Delikado ang kahimtangan ni Brad Manuel. Nakita na kon ang iya gitawag. Nakita na kon nakulap siya. Kag-ara siya sa gitawag ya critical na sitwasyon. Pagka alas 4 nag-devotional kami, ang primary focus of prayer si Brad Manuel. Pagpanaog na kon, hariman ni siya, nagtawag ko. Bradman, kamusta ka? Doon sa mat. Isa mayo, Ma'am Brad. Ingko, bantay ka. Kay, imo makita, madugay man kag sa madali, may maglambot sa imo, nakalalatan sa imo lawas. Duha ka semana, ang gitawag nagligat. Gidala na siya sa ICU. Kagdayon, nag-undergo na siya sigitog dialysis. Pero ang Ginoo may nga from revelation to experience. Pagpaka na ito naging. Ini nga word to know by revelation without effort of experience. Pero ang ikaduha nga meaning sini, tandaan tani, to get to know the effort with experience. Hindi gusto ang Ginoo nga din. Hindi ka maka-experience. Hindi gusto ang Ginoo nga mag-witness ka, manugid ka, nga ang Ginoo muayo sa mga balatian kung ikaw mismo way kaagi nga ginayo ka sa Dios. Lapakan natin. Waay unod ang imo paghambal nga ang Ginoo will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kung ikaw mismo way kaagi nga diin panahon sa ital-ital kag sa kapigaduhon, gisuplayan ka sa Ginoo sa imo pagkinahanglan. Pero kung ang isugid mo sa ila, nga diin ang Ginoo, andam sa pag-supply, andam sa pag-ayo, sa anuman nga klase sa kalamidad nga mag-abot, kung ikaw naka-experience siya doon na kagitawag kagamhanan nga word tungod kay isa na kapagpamatuod, dila sa imo kagalingon nga Diyos, wala ka pabaya. Everybody say. Tandaan ninyo, way pa-record sa Biblia nga gipabayaan sa Dios sa mga tao nga nagsalig sa iya. Pagpakan na ito natin. Way pa-record sa Biblia nga giabandonar sa Dios ang mga tao nga nagpalapit sa iya. Everybody say. Amo na nga the mystery of mystical union. Nga diin kung isa ka tao magtapik lang sa Ginoo nga tutuod, maka-experience siya kung ano kaayo ang Ginoo. Pagpakan na ito. Natawablan ninyo, I would like to use that illustration again and again. Tanawablan niyo ang ulod sa kahoy nga babana. Nagtapik lang siya sa babana. Pero ang hitsura, daw babana. Everybody say amen. Kag ginakilala ganin naton ang babana, bulong. Pero tanawa ang ulod sa babana, pareha hitsura sa babana because of the power of resemblance. Kabalo bala ka mo kung magtapik ka sa Ginoo? Kabalo bala ka mo kung itugyan ninyo ang inyong kabuhi sa Ginoo, kag isurrender ninyo ang inyong kabuhi sa Ginoo, imo makita ang kinaiya ni Kristo Jesus, ang kaluoy ni Jesus,
Ang gugma ni Ginisus, kag ang grasya ni Ginisus, mabatyagan mo na tungod kay ang purpose sa redemption, hindi ka mag-focus sa imo kagalingon. Kinalan magtapi ka sa solusyon nga mo si Kristo Jesus. Ang buti pagwag ni Apostol Paul din, transferring your focus to Jesus, nagpaintindi, wala sa imo kaugalingon ang solusyon. Amo na nga, ang hambal sa Biblia dire, kaon ka mo, inom ka mo, tungod kay amo ning pagdumdum ninyo sa akon. Ito sis, kung magdumdum ka sa Ginoo, gibalhin mo ang imo panguna-una, gibalhin mo ang imo balatyagon, halin sa pagpinsar sa imo kaugalingon, pakanto sa pagpinsar sa solusyon nga amo si Kristo Jesus. Muna nga tandaan ninyo mga utod, hindi ka mahilway sa sala. Ano man nga struggle mo sa pag-overcome sala. Muna sa sining katapusan sa kabanang, ang mga tao gitudluan, reliyon, to be delivered from the bondage of sin. Pero frustration nag-abot. Tungod kay kung edukahon mo ang tao sa reliyon, makasasala edukahon mo sa reliyon, he will become a religious sinner. Una matingala ka ng mga gasimba, pero mga kurap. Kabalog ka mo nga ining natabo sa gitawag blood control. Tanawa bala ng mga senador, mga congressman nga na-involve, ara da sa simbahan sa Domingo. Hindi tanan na nga naglagaw-lagaw ma-Domingo. Gani may mga record ng ilagi kawat, ilagi donate sa simbahan. Ano na sila? Hilway sa sala? Hindi. They become religious sinner. Ano ang ilagi kinanglan? Ang ilagi kinanglan, hindi reliyon. Ang gikinanglan, looking into Jesus, which is the author and the finisher of their faith. Palagpakan na ito na Ginoo. Kung imo edukahon ang makasasala, ang gitawag ang profesional nga tao, imo edukahon, kag dayon hindi is natungod sa sala, doktrinahan mo sa sala, without just any encouragement, na kinanglan may personal encounter sa kay Jesus, imo makita, he become a clever sinner. Na, muukay na sa Biblia, kag dahil i-justify niya ang iya sala. Pirukon ang makasasala, maka-encounter kay Jesus. Dira sina kabahin, matabo ang transformation. Tungod kay, ang iya kabuhi, hindi na para siya kaugalingon, kundi para na kay Jesus. Palpakan na ito ng Ginoo. Kag dayon ano pa ang ikaano? Ang ikaano. Ining word nga blipon. To have the power of seeing. To have the power of seeing. Kabalabla ka mo, may nalantaw ka mo, pero wala ninyo pagsapakat. May mga magtiayon nga nag-aaway mo. Tungo kay ang asawa, gapagwapa na, pero waay ang banaya, gapawala-wala lang, daway lang ginasapak. May mga butang kung kaisa sa kabuhi nga importante na, pero ang Ginoo ay naghatag sing gahom to detect kapag aprisar siya. Ang Biblia, maghambal gani ka power, hindi lang ni kay imo makita milagro. Pag-ayaw sa masakiton, pag-supply sa pagkinang, that is part of the word power. And that is dunamis. Pero may kahulugan sa Biblia sa pulong na power. Sa Greek, ano ang kahulugan? The ability to do.
abilidad sa paghimo. Kag amo na ang gitawag niya nga buot ipahangop ni Apostol Paul nga imo makita sa imo makitaan, sa imo mabatyagan, sa imo mapamatian, may abilidad ka sa paghangop kapag intindi ano na nga mga butang. Palpakan na to na Ginoo. Damo sa nagapamati sa pulong sa Dios. Kadto kadra sa nagreklamo, bisan ako hindi makukumpable. Sa mga sinulogya, pareha sinang mga pista, ila na activities. Ang aton mahimo pagpangamuyo lang, nga masanagan sila sa reality, nga din imo makita iya sa matuod nga pista nga gihambal sa Biblia. Kay may pista mo. Pero hindi subong sini nga pista. Hindi pista sa pagtatuyang, hindi pista sa hubog-hubog, hindi pista sa immoralidad, kundi pista sa pagdayaw kapag himaya sa Diyos. Papakan na ito na gano'n. It is written in the Word of God. Pero ang nakadiferensya mo ni, may mga waay na sa abilidad, waay na sa wisdom, nga diin samtang gaparada, sila po gawali-wali sa ila reliyon. It is not good. Ila po isalga ila reliyon. Keep on criticizing, keep on judging. Utod kag-abyan. Hindi ko kumpable gid siya ng atin. There is a time and a season for everything. It is not according sa wisdom. Muna nga wayta, arita karon, arita sa atong simbahan, wayta nagdala sige ito, wag yung mga trumpad dito, ka nagsigiwali sa kaluwasan sa sining mga tao. Because, kung himuon ta na, waay na sa wisdom. Kag ang pinaka-importante nga gihimo naton gahapon sa nagtipon dari, nangamuyo ta sa kasanagan nga makita nila ang realidad, what is Christianity is all about. Pagpakan na to na Ginoo. To have the power of seeing. To use the eyes to look up. Sabi mo lang kung ang Ginoo ay di maghatag sa atong grasya, kaon ka lang karon sa tinapay, inom ka sa kopa. Huwag ka kaintindi. Labi na karon nga nagwali, huwag ka namati. Everybody say amen. Pagtindog sa mga tao, sunod ka po dito. When I was in the Lift Jesus Higher Ministry, a 7-man board of trustees, isa sa gitawag yan dito, tradisyon. Hindi ning gitawag ya ostias. Hindi ini amo ang ginagamit dito. Unleavened bread. Gipahimo gito ya. Kag sa pag-abot sa Holy Communion, imo makita iya, ang himuon mo, kuha ka sa kupa, kag gusnit ka sa dako nga tinapay nga gibutan. Kag magbalik ka. May isa ka membro ang Lift Jesus Higher Ministry nga asindero. Gidala niya ang iya enkargado panahon sa Domingo nga may Holy Communion nga nag-opposite ang amon senior pastor. Samtang gawali, way kapamati. Abi mo lang sa pag-forward na pagkuha na sunod sa siya amo. Abi mo lang, imo makita ya, hindi gusnit, tunga, gid kag dahil iya gikaon. Nga way pagani pangamuyui. Nagpaintindi nga, kinahanglan mahibalo ka sa imo bilang. Everybody say, man, kinahanglan mahibalo ka to have the power of seeing. Hallelujah.
Ano problema sining pista? Ang problema sining pista tungod kay waay hatagi sindako nga kahulugan ang matuod nga pista sa Biblia. Nagasunod lang without just any knowledge, waay gaukay kung ano gid ang pista. Kabalo bala kamo sa Feast of Tabernacle. Tungod kay siguro hindi ko gitawag magsala. May 7 ka pista sa Biblia. Isa sina ang Feast of Tabernacle. Ano nang Feast of Tabernacle? Ano man kanami sa imo balay, ano man katahom sa imo balay, kinahanglan kagid nga muguwa kag adto ka sa open ground. Kag dayon maghimo kamo dito sing payag-payag. Kag dayon panahon sa gabi makita niyo ang kabituonan. Ano ang kahulugan sina nga pista? Nga diin, gipaintindi ka nga pilgrims ka sa sini nga kalibutan, nga bisan ang imong nami nga balay, ang imong matahom nga balay, bisan ang palasyo mo nga balay, biyaan mo na kung panahon na nga ang Ginoo magtawag sa imo sa kamatay. Ito ang Feast of Tabernacle, amo na ang gito pag-exercise sa imo, nga diin imo makita, tunan ka, praktisan ka, nga din ang mga butang nga imo giuyatan, bisan pa ang imo giistaran, biyaan. Kag kung adto ka na sa wayang, imo makita mag-ubra kasing payag-payag dito nga, imo makita hindi dumalayon, kag pagwaon ka panahon sa gabi, kag patanawon ka sa matahong nga bituon. Patanawon ka. Nga maglantaw ka nga, hindi ka taga diri, kundi taga dito ka sa babaw. Everybody say amen. Isa na sa isin kag significant sa pista. Kag amuon tani na ang makita nga hindi ta dumalayon sa sining nga kalibutan. We are pilgrims and strangers sa sining nga kalibutan. Pero ang pinakatahom lang sa aton, sa dira nga din imo makita iya, upod sa iban nga tao. Maghalin ta sa sining nga kalibutan. Pero hindi ta upod sa kumun nga mga tao nga way nahimo sa naghatag sa aton sing kabuhi. Palakpakan nato na Ginoo. Nga, parehas ta tanan nga magkadto sa sementeryo. Parehas ta tanan nga mapatay. Parehas ta tanan nga magbiya sa aton panimalay. Pero ang pinakatahom sa aton ang muni, kung ikaw nangalagad sa Ginoo, naganansiyahan ka sa Dios nga naghatag sa imo sing kabuhi. Everybody say, kagdayon, palayon, ta ikapito. Use the act of looking. Ari na? Ano ning blifo? Use of the act of looking, even though nothing sin. Ano ang pagtuo? Tandaan ta gini, ano ang pagtuo? Amo ang pagsalig sa mga butang nga way nato nakita. Everybody say. Nakasiling ko ang Ginoo kung hindi magbulig sa aton. Kabudlay i-explicar ang Diyos. Kaya ang imong explicar, way niya nakitaan. Pero ang Diyos lain, hindi siya makita, pero mabatyagan mo siya. Palakpakan na ito na Ginoo. Kag kung hindi lang mo i-deny ang imo kagalingon, hindi ka lang magpabugal, hindi ka lang magtinikal, sa dira nga mabatyagan mo ang Diyos. Gitawag na, blessing na, nga din, imo makita kung imo na talupang doon. The book of Job nagsiling, he begins with little, but he will end it with much. Magsugod siya sa gamay, pero mudako siya kung imo siya talupang doon. Si Billy Graham,
nagkadto sa gitog isa sa mountainous nga area sa Amerika nga diin siyado kapagi na blang perti ka galumon nga kwan may mga pag kita niya nga may bata dito nga nagpalupad sing tabanog kag burador na kita niya nga ginabugnot-bugnot sa bata. Siling si Billy Graham. Boy, ano imo ginahimo? Isa nagpalupad ko sa tabanog kag sa burador. Isa paano mo nga nahibalaan nga galupad na sa dito? Siling siya galupad gid siya tugo kay galugnot siya sa akon kamo. Everybody say, why niya nakita ang tabanog? Pero nabatyagan niya. Utod sa Ginoo. Ang Ginoo ya gapabatyag ni sa ato. Palpakan na ito na Ginoo. Yes. Si Apostle Paul nagsiling, we must be careful. Ang Diyos always reveal in nature. Sa kasitiun na magmata ka sa kagahon, kag makita mo ang matahom nga pagbutlak sa adlaw, imo mabatyagan nga din ang Diyos nga nagtuga sa adlaw, isa ka matahom kag matutom nga Diyos. Pagbagan na ito na. Kadayon, God sometimes reveal to us sa atong conscience. Amo na nga sa gitawag theological nga pagtuon, there are two big school of theology. Covenant theology and dispensational theology. Sa dispensational nga theology, nagapati nga there is a dispensation of conscience. Kristohanon ka man, kag hindi ka man Kristohanon, imo makita ang Diyos ya may witness to kay may konsensya. Si Mahatma Gandhi, hindi ito Kristohan. Pero he really believed sa gitawag niya elements of conscience. Kag nagsiling siya, isa sa tragedy sa siling nga kalibutan. Nga din ang kalibutan na subong sini kagamo, kagkasamo, tungod kay siling pa niya, business and politics without conscience. Politika nga way na konsensya. Business nga way na konsensya. Tawa bala na. Anong natabo karon? Misa ko ka, amigo nagsiling. Amuning himuon mo, brad, kung magnegosyo ka sa Bayansil. Pamangkuton ka, pilang bakal mo sini, hindi ka magsugid. Sing ganon mo, hindi ta kasugiran pilang bakal ko sini. Pamangkut ako kung pilang baligya ko. Kay dira sina makaganansya ka. Na, baklo niya barato, ibaligya niya mahal. Kagamo na nagkatabo. The way na konsensya. Amo na ang sugar industry karon gasinamok, may mga sugar federation nga din imo makita nag-alma na tugo kay imo makita ya supisente ta sa kalamay, nagbakal sing kalamay sa gwa. Pagbakan na to na Ginoo sa waay pagtalupangod sa pag-antos kung way ka na konsensya. Ato bala na. Ano karon ang naglakat sa politika? Ang mga tao gamulay sa gobyerno. Ang mga tao gapagkamalaot sa gobyerno. Just imagine bala, makonsensya ko nga hindi mo makita ya. Kadto ka sa social media.
Imo makita-kita nimo nga pirme mabatian mo nga may presidente ta nga bangag. Maayo ba na pamation dito sa guwas nason? Hindi. Because of the politics and business without conscience. Utod kagabihan, the only solution sa sini, ako nagapati. We are not expecting for nationwide revival. But I really believe sa personal revival nga ang isa ka tao kung magpalapit sa Dios, may mahimo ang Dios sa iya. Pagpakan na ito na Ginoo. Ay, kapito. Alright, just man. Use of mental vision imply more contemplation. Dayon, siya. Ini anablifo. To look up. Kabalo bala ka mo mga kauturan? Balikon ako na. Repetition is necessary. May mga panahon nga mag-abot sa imo kabuhi. Nga daw ginakudal ka na. Abante ka, daway ka na abantihan. Atras ka, daway ka na atrasan. Kung mag-abot ang problema. Kadto ka sa wala. Do ginakudal ka na. Kadto ka sa tuo, daway ka lutsan. Ang rikta, dili nga daw ginakurong ka na. Utod kagabihan, ang solusyon gid dirigid kay Kristo Jesus. Palakpakan na ito na Ginoo. Tungod kay ang hambal sa looking into Jesus, which is the author and the finisher of our faith. Tandaan mo ni nga ang problema, ang yawa, pwede ka makudal. Pwede ka makudal diri sa wala. Pwede ka makudal sa imo tuo. Pwede ka kudalon niya diri sa imo likod. Pero tandaan mo ni mga author nga way gid itugot sa Ginoo nga kudalon ka sa babaw tungod kay amulan ng paglao mo nga mahilway ka to look up. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi gina itugot sa Ginoo nga makudal ka tungod kay ang solusyon ato sa babaw. Palakpakan na ito na Ginoo. Nga pasalamat ko gahapon na that is final nga pagpamatuod nga diin. May himuon ko gina tungod kay ang Ginoo nagamit sa aton utod sa word nga surrender. Palakpakan na ito na Ginoo. Unconditional surrender. Tungod kay kung isurrender na ito natin kaugalingon, ang solusyon way di sa imo tubangan, ang solusyon way di sa imo kilid, ang solusyon way di sa imo to, sa imo likod. Waay solusyon ra, ang solusyon dito sa babaw. Tungod kay dito sa babaw, adto dito ang solusyon. Tungod kay si Jesus buhi ini sa wala sing katapusan. To look again. Hindi ni kay one time nga paglangkaw. Hindi ni magic formula ang Christianity. Kinanglan, mahibalo ka nga din mo makita, balik-balikon mo ang imo relasyon kay Kristo Jesus. To review sight. Makanto kita sa nakopya nimo. Acts chapter 7. Okay. Makadto ta sa problema. Na? Kamatayo na ni. Hindi na nilaw-laho. Kagdayon amo ni ang aton patihan nga sa Christianity, hindi kabiyaan sa Ginoo. Bisan pa panahon sa kamatayon. Palakpakan na ito na Ginoo. Sa Christianity, kung may relasyon ka sa Diyos, posible. Abi mo lang karon may gitawag, may mga breaking news ako nakita. Imo makita, may mga maalam nga na tao nga din. Preparar ka kuno sa imo pagkatigulang. Hindi ka kuno magkumpiyansa. Tungo kay sa statistic, 90% to 99% ang mga tigulang ng mga ginikanan kapin pa waay sing propidad gipabayan sa mga kabataan.
Bisan pa may property, nag-alang-alang to kay giawayan ang property nga buhi pa ang tigulang nila nga ginikan. Muna nga ang imo kabataan, edukahagi sa Ginoo. Kay kundi gani na may edukar sa Ginoo, buhi ka pa, naghinibagay na na. Nag-inaway na na. Everybody say, anong hambal sa Biblia? Ang pagbato kay Esteban, pagkabati sadto sa mga membro sang korte na akigid sila kay Esteban. Tuki, ang wali ni Esteban, direkta mo. Silang pa ni Esteban, you are always resisting the movement of the Holy Spirit. Ginaayo na kamo sa Dios nga maghinulsol. Ginaayo na kamo sa Dios nga magpalapit siya tungod sa katig-a sa inyo tagipusoon, waay kamo nagsapak sa iya panawagan. Kagdayon, pagkabati sini. Siling pasabi, pagkabati isa to sa mga membro sa korte, na akigid sila ka Esteban. Nagbagrot gid ang ilang mga ngipon nga puwerte nga kaakig. Paglugan mo ng akig. Sino nakaagid ng akig na nagbagrot ng ngipon niya? Wala pa. Pero hindi nagbagrot ang ngipon. Kita gabagrot atong ngipon kung mag-usap ka litson. Pero hindi gabagrot ang ngipon sa kaakig. Kagdayon, ang hambal sa Biblia. Kagdayon. Pero, basahon ta. Pero si Esteban nga gigaman sa espiritu, nagtangla sa langit. Utod kagabi. Isa sa gitog palatandaan nga ang tao puno sa espiritu. Pirme siya gatangla sa langit. Everybody say amen. Kung may magpatuga-tuga nga mga Pentecostal kag mga charismatic nga diin imo makita bautismuhan kamo sa espiritu, kag dayon pagwa ninyo sige lang kamo tamod sa langit sa dutanon nga mga butang, imo makita idi na Espiritu Santo ninyo na dawat espiritu na sa kabuang. Tungod kay ang matuod gid nga puno sa espiritu ang iya consciousness adto sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Ang iya consciousness adto sa Dios. Kung imo lang taon, ano bala? Hindi na nilahog-lahog. Kamatayo na ni. Kagita mo agita sa sini. Masugot kag sa hindi. Mapatay ta. Pero ini worse nga kamatayo ni. Ito kagibato. Kag ang hambal sa Biblia nagtangla sa langit kag nakita niya ang gahom sa Dios nga nagasilak kag si Jesus nga nagatindog sa tuo sa Dios. Tagdayon anong hambal? 56. Pagkakita niya santo nagsiling siya, tanawan ninyo. Tanawan ninyo. Nakita ko nga abri ang langit kag si Jesus nga anak sang tao nagatindog sa tuo sa Dios. Palpakan na to na Ginoo. Ano ang solusyon? Sa kamatayan. Gintransfer ang iya consciousness pagkanto sa pag-focus sa kay Jesus. Kagdayon anong hambal sa Biblia? Kagdayon. Nagsinggit ang mga membro, basahon to, nagsinggit ang mga membro sang korte kag gintakpan nila ang ilang mga dulungan ago hindi nila mabatian ang ginhambal ni Esteban kag nagdinaguso sila pagkanto sa iya. 58. Gindala nila si Esteban pagwa sa siyudad kag ginbato. Pero kaplaka mo, sa giguyod si Esteban, way na siya naglantaw sa naguyod, way na siya naglantaw sa bato, ang iyang mata to sa langit. Pagpaka na ito na Ginoo. Tanawa bala. Ginuubas sa mga saksi kontra kay Esteban ang ilang mangkupo kag ginbilin sa isa ka pamatanon nga ang iyang ngalan si Saulo. Kag siya ang saksisor ni Esteban.
Palapakan na ito na Ginoo. Nga si Apostol Paul nagsulat sini, looking into Jesus which is the author and the finisher of our faith. Tungkay nakakita siya sa eksperyensya nga si Esteban sa ginbato ang mata adto sa Dios. Kabay pa as we partake. At ang atong pangunahuna ara sa Ginoo. Dumdum ko sa isa ka nagmasakit sa cancer. Hopeless na. Hindi na gin mag-ayo. Tuki ara na sa final na, terminal na stages. Nahimo na sa medical science ang tanan nga pamagi. Hopelessness. Nagdangop siya sa isa ka gitawag yan. Episkopal nga par. Ano ako ang nahimo? Sila ng episkopal na pare. At the time na mag-uyat ka sa tinapay, kag mag-inom ka sa kopa, himua lang, constantly, unceasingly, ang imo nahuna sa Ginoo. Isakto ang pare, tungod kay ang hambal sa Biblia. Siya ginpilasan tungod sa aton magkasalanan. Siya napangos tungod sa aton kalautan. Ang silot sa pakigdait dira sa ibabaw niya. Kag bangod siya mga labod. Kag pilas. Kita nag-ayo. To make the long story short, even ang medical science daw hindi ka-explikan. After so many months, ang cancer cell nalaya kag nagtuhaw ang mapagros na cell saya kag totally delivered. Nga, na-transfer niya ang iya consciousness halin sa iya balatian pakadto kay Christ nga mo ang solusyon. Palapakan nato na Ginoo. May sa kaleksyon ko nga nakita. Hindi bala ang ilaga sa root gini sa aton gitawag ya balay. Pero may leksyon ko nga natun-an. Sa dira nga nasudlan nakon ang ilaga sa kwarto. Nadako. Kag sa kainit na nagkuha ko lampos. Kagilampusan akon. Ang ilaga way ginaglingi sa akon. Everybody say amen. Ang ilaga way ginaglingi sa akon. Way po nagbato sa akon. Anong gihimo sa ilaga? Nangita sa singbuho agud sa pag-iskapar. Utod kagabiyan sa sining nga kalibutan. Kung kita hindi magdangop sa Ginoo, alam pa sa aton ang ilaga. Sa dira nga sa Cebuano, latuson ka sa problema, latuson ka sa balatian, latuson ka sa mga kabudlayan kag mga kapipitan. Hindi ang solusyon nga din imo makita iya batuan mo kundi mangita kalulutsan agud makasalbar ka. Kag sa Christianity, isa lang ang lulutsan, amo si Kristo Jesus. Palapakan nato na Ginoo.